Hello guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon, no, how to insert a checkbox o yung tick box. So madalas nakaka-encounter kayo ng form na kailangan yung pilapan. Let's say nag-evaluate kayo ng isang training or webinar or meron kayong evaluate na supervisor nyo, okay? Or yung teacher, no? At nasa ganitong form kasi minsan pinapipilapan tayo doon sa interactive, no? Yung katulad ng mga Google Forms. Ito, kapag naka-receive tayo ng document na kailangan natin pilapan o maglagay tayo ng check or tick, no? Kung walang nilagay yan na automatic tick box o interactive tick box, so minsan ang nilalagay lang natin yung X, so which is hindi ganoon ka-attractive, no? Okay? Or slash, okay? So yun yung mga alternative natin, okay? Or ang isa sa mga pwede nating ilagay, yung medyo mas maganda tingnan, no? Yung punta tayo sa symbol, no? Insert, click mo yung insert, then symbol. Then click mo yung more symbols. Okay? So nakaselect na yung windings, no? Kung hindi nakaselect yan, select mo yung windings. Nasa dulo yon, bandang dulo yon. Ayan. Windings, okay? Then, scroll down mo to, nasa dulo rin siya, okay? Yung check, yan. Kasi ngayon ano yun, no, nasa recently used ko na siya, no. So pag kinilik mo 'yan, ito. 'Yan, then insert, then close natin. So nadalawa ka, no. So isa lang, no, okay? So pupunta na ngayon yung checkbox symbol, which is mas okay siya tingnan, no. So 'yon. Then for the succeeding, ang pwede nyo, you can repeat the process. So insert symbol, then select windings, katulad ng ginawa natin kanina. Or pwede mo nilang i-copy and paste. For example, copy ko to. Then for the next item, ang score ko sa kanya is 4. So i-paste mo na lang, Control B. So yung copy is Control C, then i-Control B ko na lang dito kasi nasa ano na siya, no? Kasi nasa clipboard na siya, no? So pwede mo nang i-paste ng i-paste yun, no? So let's say nawala yung, let's say nag-copy ka, no? Tapos nawala sa clipboard yan. Pag-click mo ganun, word na yung nag-appear. So balikan mo lang siya. Select mo lang, then copy, then example dito 3 naman, paste mo na lang ulit. Okay? So may isa pang way, no? Yung instead na i-copy and paste mo. So balik tayo ulit dun sa symbol. Let's say yung para hindi mo na kailangan mag-copy and paste. So meron ka lang shortcut na i-click, okay? So i-assign natin ng shortcut itong checkbox na to o yung tick box, no? So insert ulit, then symbol, balikan natin yung ginamit natin, yung windings, then punta ka sa dulo, then itong check na to, no? Then bago mo insert yan, click mo tong autocorrect na to, okay? Tuloy na define ko na siya, no? Ito siya, yan, no? Okay? So i-delete ko muna, yan. So ang gawin nyo lang, okay? Dito sa replace na to, mag-assign ka ng characters na yung bihira gamitin, no? So ang recommendation ko, backslash. So since check ito, either backslash, T kasi support tab na, no? So maganda ano na lang, CHK or C, pwede na yung ano, backslash C kung wala pa naman siyang pinagagamitan, no, ng backslash C. Okay? Then click mo lang yung add. Okay? Then okay. Then close. Okay? So naka-assign na ngayon yung backslash C para mag-insert tayo ng checkbox. Okay? So pag in-open and close mo na yan, naka-define na ngayon yan sa MS Word mo. So, try natin, no? Backslash C, yan, then press enter. So, nag-appear na ngayon yung checkbox. Example, ito, dito, mababa lang bibigay ko sa kanya. Backslash C, then, nag-appear na ngayon yung checkbox. Okay? So, backslash C, then press enter. Kailangan mong i-press yung enter, no? Tanggalin ko ito ulit, no? Backslash C, then press enter. So, in case na na-encounter nyo, nagkaroon ng extra space, so backspace nyo lang. Okay? So, ganun lang guys. Thank you very much for watching.